Praise God! Tinatawanan nila ako dun sa likod. Yes, woman, sabi sa akin. Malamang. Okay, so bago ko kayo paupuin at bago tayo mag-pray, gusto ko muna kayong batiin. So, yung devotion ko kasi kaninang umaga, kung ano yung pangako mo, dapat mong tuparin. So, binabati ko si Sasa ng belated happy birthday. Nangako kasi ako sa kanya, nababatiin ko siya. Oy, happy birthday, Glyza! Ginawang batian no? So, bago tayo manalangin, may gusto lang akong batiin pa. Ang dami kong binabati. Ano to, pabati? Sa lahat ng warriors dyan. Woo! May game 7 tayo. Masaya daw ako ngayon kasi panalo daw yung warriors. O, di ba? Okay, see you. Okay? Sige, bago tayo mag-pray, batiin mo muna yung katabi mo. Titigan mo. Titigan mo. Yan, titigan mo. Ba't ayaw nyo talagang tumingin sa tao? Titigan nyo. Yan, titigan nyo ng magandang tingin. Yung tingin na hindi parang mangungutang. Diba? Yung tingin na talagang na-amaze ka kasi awesome yung katabi mo. Bilis, tingnan mo mabuti. Tapos sabihin mo sa kanya, ngayon lang kita nakita na ganyan kaganda. Diba? Sa lalaki naman, ngayon lang kita nakita na ganyan kakagwapo. Game na bilis, ba't ayaw niyong magtinginan? Walang mabubuo dyan. Magtinginan lang kayo. Nasabi na, sinong nakapagsabi? Ano, naniwala? Okay, naniwala naman. Yung sa kabila naman, kabilang side. Bilis, sa kabila naman tumingin. Bakit ayaw nyo talaga? Tingnan nyo sa kabila, bilis, tingnan nyo sa kabila. Palit na ng partner. Ate, dito ka tumingin naman sa kanya. Sabihin mo din, bilis, sabihin mo yung kaninang sinabi mo. Ngayon lang kita nakita na ganyan kagwapo. Huwag niyong kikindatan, parang awa nyo na. O ganyan kaganda. Okay, so are you ready to receive from our Lord? Amen. Okay, sige, tayo pumikit at tayo mananalangin sa Panginoon. Father, we thank you so much for this afternoon. We thank you for giving us a heart, Panginoon, na nandun po na may kagalakan. Meron, Panginoong Diyos, na tiwala, pag-asa aming Panginoong Yesus, that something greater ay nandun nga po nakahanda sa aming Panginoon. Kaya Lord, sa oras na to, I pray that your Holy Spirit be upon us. I pray that your Holy Spirit be in the midst of us, O Father, and teach us, O Father God, kung papaano nga po na yung bawat isa sa amin lalabas yung pagiging awesome, O Father God. Lord, amazing ang bawat isa, amazing Panginoon yung ginawa mo sa bawat isa sa amin. Lord, makikita namin at matututunan ngayong hapon na ito aming Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. You open the hearts of your people. You open everyone na ngayon lang po namin nakasama aming Panginoon. At tulungan kami na maunawaan, maintindihan ang iyong nga po mga salita aming Panginoong Yesus. No Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi binago, hindi pinagpala aming Panginoong Yesus. Kundi Lord, lalabas kami sa lugar na ito, daladala ang pagpapala mo aming Panginoong Yesus, daladala ang pagbabago na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin aming Panginoon. Kaya Lord, samahan mo kami, gabayan mo kami sa buong maghapon na ito aming Panginoon. We continually pray for our pastors, for our leaders, for Pastor Noli and Pastora Sisa. Bless them abundantly, O Father God. Be with them, anoint them, O Father God, and bless them, O Father God, with leaders, Panginoong Diyos, na kasama nga po nila at susuporta sa kanila aming Panginoong Yesus. Be with them always, O Father God. We thank you and we bless also all the primary leaders of this church, O Father God. Be upon us, O Father. We thank you, Jesus. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, pwede na kayo makaupo? Okay. So ngayong hapon na to, pinagpala na agad kayo. Kasi nakakita kayo ng ganito kaganda. Sinong tutol? Walang tututol. Okay, so ngayong hapon na to, pag-aaralan. Itong buong month na to, pinag-aralan natin yung, unlocking the awesomeness in you. Diba? So, unlocking the awesome you.
So ngayong hapon na to, ipagpatuloy natin yung mga pinag-aralan simula nung first Sunday hanggang fourth Sunday at ngayon po ay fifth Sunday na. So pag-aaralan natin, paano ba talaga makikita yung awesomeness sa akin? Paano ba talaga makikita na ako ay amazing? Di ba? Hindi lang yung binobola ako ng katabi ko na amazing ako, kundi talagang makikita at mararanasan ko, amazing ako, awesome ako, kasi yun yung plano ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Okay, so ngayon, pag-aralan natin yung maraming Bible characters, marami talaga, no? Hindi, titingnan lang natin, susulyapan lang natin yung mga buhay nila. Kaya natin susulyapan para makita natin, grabe ang Panginoon na ilabas yung awesomeness, na ilabas yung pagiging amazing nitong taong ito, na ngayon gusto kong mangyari sa buhay ko. Okay? So sino ba dito yung gustong maging awesome? Sino yung gustong maging amazing? Alam niyo po kaya ako tinatanong, kasi unless you decide na gustong maging awesome, gusto mong maging amazing, eh hindi po mangyayari yon. Kasi wala ka namang desire, wala ka namang kagustuhan na mangyari yon. So ngayong hapon na to, hahayaan natin na mangyari yun sa life natin. First, sa maliit na table, ang daming nakalagay. Diba? Ang unang-una po na gusto kong makita nyo ay ang buhay nitong sino bang first on my list? Alam ko si David eh. 1 Samuel chapter 16, verses 6 hanggang 13. Asan po yung mga Bible nyo? Hindi po tayo nanonood ng live na kung ano dito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ngayon po ay linggo, dapat bit-bit nyo yung mga Bible nyo. Okay? So 1 Samuel chapter 16, verses 6 hanggang 13. Ang sabi po dito, 6 hanggang 13. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Verse 8, then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen this. So he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. So he sent and had him brought in. He was ruddy with a fine appearance and had handsome features. Gwapo pala naman. So pag gwapo ka, alam mo na. Hindi naman, sabi nga naman, looks at the heart, di ba? Okay, tuloy natin. So verse 12, so he sent and had him brought in. He was ruddy with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him, he is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Gusto ko pong makita natin na itong time na si David, di ba sikat na sikat sa atin si David? Siya yung king, a man after God's own heart. Siya yung king na maraming ginawang psalms. Siya yung king na talaga namang paglumaban sa digmaan, panalo. Kilala natin na ganun si David. Pero alam niyo ba na nung bata pa siya, before na siya ay ma-anoint, pinili na siya ng ating Diyos. Kaya lang itong si Samuel, ang nakita niyang una, lahat ng kapatid nitong si David. At inakala niya na siguro ito, kasi matangkad, matipuno, mas panganay kaysa doon sa bunso, kasi siya yung pinakabunso. Siya yung inakala nitong si nitong si Samuel. So kung titingnan natin, kung ako tong si David, ang sabi nga doon, medyo marungis pa siya nung pinatawag siya nitong tatay niya, nitong si Jesse. So kung titingnan natin, parang hindi tipong panghari.
Hindi tipong pang-king, hindi tipong susundin ng mga tao, hindi tipong magiging warrior na lalaban sa digmaan at mananalo. Hindi ganon yung tipo ni David nung bata pa. So tayo rin pala, no? Naalala mo ba nung bata ka pa? Ganon din, medyo tingnan ko nga kung marungis pa rin. May mga time na ganon eh. Pero ang sabi dito, hindi tumitingin ang ating Panginoon sa itsura kundi sa puso. Kaya na-anoint itong si David. Actually, mamaya ko sasabihin yung point number 1 ko, marami pa akong example. Tingnan natin sa Exodus chapter 3, verse 11. Kung ako si David, hindi ko maiisip na ako yung susunod na hari. Kasi ang trabaho ko lang naman ay magpastol. Ang trabaho ko siguro, maglaro. Wala sa isipan niya at higit sa lahat, pinakabunso siya. Normally, nung time na yon, laging panganay. Sa panganay na iisalin lagi yung pinakamainam at pinakamabuti. Ang leadership, lagi sa panganay. Etong si David, bunso po siya. Okay, tingnan naman natin yung buhay ni Moses sa Exodus chapter 3, verse 11. Ang sabi dito, "But Moses said to God, 'Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?'" Diba? Ang sabi ni Moses, sino ako? Sino ba ako o Diyos ko? Para ipadala mo sa Ehipto at ilikas ang mga Israelita. Isa lang naman akong takas, diba? Takas lang ako kasi nakapatay ako dun sa Egypt. Sino ako para ipadala mo sa mga Israelita ay hindi ako ganun kagaling magsalita. Kulang ang abilidad ko para madala sila at malikas palabas ng Ehipto. Ganun po yung sitwasyon nitong si Moses. Who am I? So tayo rin, di ba? May mga pagkakataon na, ate ay talagang hindi pwede. Hindi ako pwedeng maging amazing, hindi ako pwedeng maging awesome kasi hindi ako magaling magsalita, hindi ako talented. Yung iba magaling kumanta, ako wala. Ang alam ko lang kanta hanggang banyo lang, di ba? Hanggang CR lang. Pinapatigil pa ng nanay ko kapag naririnig. Wala akong ganong galing. Wala akong abilidad, takas nga lang ako. May nagawa pa akong kasalanan. Ganun po yung sitwasyon nitong kay Moses. So isa pa, gusto niyo pa isa? Tingnan naman natin yung si Gideon. Judges chapter 6, verse 15. Isa sa mga paborito ko tong si Gideon eh. Judges chapter 6, verse 15. Ang sabi po dito kay Gideon, "But Lord," Gideon asked, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Ang tindi nitong si Gideon, papaano ko po ililigtas ang Israel o Diyos ko? Ang aking tribo, siya yung pinakamaliit, at sa aking pamilya, ako yung pinakamahina. Ako yung pinakawalang galing, ako yung pinakawalang kakayanan sa aking pamilya. Paano ko ililigtas ang Israelita? Di ba? Yun ang sinasabi nitong si Gideon. Pero sasabihin ko po sa inyo sa oras na ito, na kapag ang Panginoon ang tumawag sa inyo, kapag ang Panginoon ang tumawag sa iyo, wala kang magagawa kundi sumunod. Okay? So point number 1 na tayo, gusto nyo na ba? Meron pa akong example ditong 5. So wag na nating tingnan yon. Okay? Yung isa po doon, sige, si Peter, di ba? Luke chapter 6 verse 8. Ang sabi niya doon, isa akong makasalanan o Diyos ko. Bakit mo ako tinatawag para maging fishers of men, makasalanan ako? Yun po yung sinasabi nitong si Peter. So ngayon pong hapon na to, kung na-identify mo yung sarili mo sa isa sa mga binanggit ko sa inyo, o kung nakikita mo na yung sarili mo, wala talaga akong galing kahit anong sabihin pa, wala akong nakikitang kakayanan ko. Malabong maging awesome ako, ordinary lang ako. Sapat na akong ordinary taga-upo. Sapat na akong yung kapag maraming tao, yung tahimik lang ako. Yung walang nakakapansin sa akin. Yung kapag nasa kumpanya ko, nasa kumpanya namin ako, tahimik lang ako. Gagawin ko lang yung trabaho ko, walang makakapansin sa akin. Kapag nasa school ako yung tipong nandun lang nakaupo, nag-aaral, pero hindi lumalabas ang galing. Diba? Ngayong hapon na to, sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi hanggang ordinary ka lang. Hindi hanggang upo ka lang. Hindi hanggang nandyan at tahimik ka lang. Tinawag ka, pinili ka ng Panginoon para ilabas yung awesomeness na nasa puso mo. Yung amazing things na nasa
puso mo na nakahanda na, inihanda ng Panginoon. Okay, so point number 1 tayo. Paano ba, paano ako magiging awesome, paano ako magiging amazing? Number 1, remember who you are. Just remember who you are. Okay? So kuya, pwede bang pa-play muna yung video kong isa dyan? Yung aking video na maganda, makapag-reminisce tayo ng mga alaala natin ng bata pa tayo. Wag po kayong mag-alala, hindi po ako yung nasa video. Baka magulat kayo pag nakita niyo ako ng bata pa ako. Okay? Okay na, kuya? Kuya, pa-sounds. That's not my father. Just my reflection. He lives in you. Amen. So, sino nakakaalala nun? Lion King, ano? So, yung medyo mga bata, hindi na alam yun. Okay. So, kami na lang sigurong medyo mas bata kaysa sa inyo ang nakakaalala nun. Okay, nung po kasing, yan po kasing sa Lion King na yan, ang nangyari po kasi ay napahiwalay itong si Simba napahiwalay sa kanyang clan. Tapos itong tatay niya ay napatay ng kanyang uncle. Kaya ang buong akala niya is hindi naman siya, di ba pag sinabi mong lion, sila yung king of the jungle. Nawala sa kanya yon. Di ba ang sabi doon ng kanyang tatay, remember who you are. I live inside of you. Nakalimutan yon nitong si Simba. Actually, sa atin din po maraming pagkakataon na ganon. Maraming pagkakataon na nakakalimutan mo kung sino ka.
papaalala ko po sa'yo that you are God's masterpiece. Ikaw po ay masterpiece ng Panginoon, pinakamagandang likha ng ating Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10, for you are God's workmanship created in Christ Jesus. Kung nakakalimutan mo sa oras na to, sa pagkakataon na ito, nang dahil ikaw ay kung ano-ano ang narinig mo, sinabi ng pamilya mo, sinabi ng mga taong nasa paligid mo, sinabi ng kapitbahay mo, sinabi mo sa sarili mo, the moment na humarap ka sa salamin, sabihin mo sa sarili mo, you are God's masterpiece. Lagi mong tatandaan yun. Remember who you are. Hindi ka lang basta-basta. Hindi ka lang napulot dyan sa tabi-tabi. Hindi ka lang basta inilabas sa mundong ito. Inilabas ka sa mundong ito na hinulma ka ng Panginoon na masterpiece ka. Valuable ka. Ganun ka katindi, kapatid. Kung sinasabi ng iba na wala kang galing, kung sinasabi ng iba na wala kang kwenta, wala kang halaga, sasabihin ko ngayon sa'yo ng harapan, masterpiece ka ng Panginoon at pinapahalagahan ka ng matindi ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba kung bakit ko nasabi na pinapahalagahan ka ng matindi ng ating Panginoon, that you are valuable? Alam niyo ba kung bakit? Ganon ka kahalaga sa Panginoon na kahit madumi ka, kahit na anong kasalanan ang nagawa mo, kahit na parang hindi ka worthy at hindi ka katanggap-tanggap, ibinigay ng ating Panginoong Yesus ang buhay at dugo niya para sa'yo. Ngayon mo sabihin sa akin, wala kang kwenta. Ngayon mo sabihin sa akin, wala kang halaga. Ngayon mo sabihin sa akin, may namatay para sa'yo. May nagbigay ng buhay para sa'yo. Kasi masterpiece ka niya. Masterpiece ka. Yung pinakamagandang ginawa, pinakamagandang artwork ng ating Panginoon. Pag humaharap ka sa salamin, anong nakikita mo? Bakit ba naman kasi pangu ang ilong ko? Maganda sana ako, pangu lang. Okay lang yan, at least nga, di ba, lampasan nga yung hangin. Maganda na nga yan eh. Di ba? Bakit ba naman ganito yung kulay ko? Bakit ba naman hindi ako matalino? Ano pong sabi sa Psalm 139 verse 14? Anyone? You are wonderfully and fearfully created by God. Sabihin mo nga sa sarili mo ngayong oras na to. Ikaw mismo, tapikin mo yung dibdib mo. Sige, game. Tapikin mo yung dibdib mo. Ikaw, masterpiece ka. Ako pala, di ba? Mali. Salamat sa nagsabing ako. Ulit natin, ako. Masterpiece ako ng Panginoon. Mahalaga ako. Importante ako. Amen? May mga pagkakataon di natin pinapahalagahan sarili natin. Hindi natin tinuturing na mahalaga yung mga sarili natin. Walang sino mang makapagsasabi na hindi ka mahalaga. Walang sino man na makapagsasabi na wala kang kwenta kasi mismong ang Panginoon minahal at ibinigay ang buhay para sa'yo. Amen? Remember who you are. You are created in the image of God. Mismong sa imahe ng ating Panginoon, ikaw ay nilikha. Yung galing, yung nature ng Panginoon, binigay niya sa'yo. Ito pa, baka hindi nyo pa matanggap, kapatid, remember who you are. Sa totoo lang, mabait ka. So salamat, mabait yung mga nandito, sila lang ang umimen. Hindi nyo mapaniwalaan na mabait kayo. Hindi nyo mapaniwalaan na mabuti kayo, ay may problema talaga tayo. Alam mo, ganun katindi yung ginagawa ng kaaway natin, ganun katindi ang ginagawa ng mundong ito para sabihin sa'yo na hindi ka mabait, para sabihin sa'yo na ikaw ay balasubas, para sabihin sa'yo na hindi ka mabuti. If you are created in the image of God, mabait ka, mabuti ka. Minsan takot lang tayong ilabas yung bait at buti natin. Kasi naisip natin baka pagsamantalahan ako kasi mabait ako.
Kung hindi ka mabait at hindi ka mabuti, sinong kawangis mo? Ilabas mo ang bait at puti na inilagay ng Panginoon sa puso mo. Sige nga, kaya mo bang sabihin sa katabi mo, ang bait mo talaga, ang buti mo. Yung totoo ha, walang plastikan dito. Ang bihira naman oh. Yung totoo lang, yung totoo. Di ba? Pag sinasabihan ka, eto, balik tayo. Mukhang ayaw maniwala eh. Pag sinasabihan ka, di ba minsan nati-trademark tayo ng ano, ay ano talaga yan? Masungit talaga yan. Ano yan? Wala, hindi mabait yan. Hindi, ano yan? Mga away yan. Lagi yung nakikipag-away. War freak yan. Diba? Pag ganon, natatak na yun sa atin, di ba? Pag lumadaan ka pa lang, sinasabihan ka na, ayan na yung nangaaway. Yan na yung ano. Ngayon puputuli natin lahat ng yan. Diba? Lahat ng tatak na sinabi sa atin ng mundo na hindi tama at hindi maganda, puputuli natin ngayong oras na to. Kung wala pang nagsasabi sa'yo na mabait ka, sinasabi ko sa'yo, mabait ka. Wala pang nagsasabi sa'yo na mabuti kang tao, sasabihin ko ngayon sa gitnang ito, mabuti kang tao. Kawangis ka ng Panginoon. Amen? So doon sa mga hindi pa nasasabihan, sabihin mo lang yung katabi mo. Wala pang nagsasabi sa akin. Hindi, wag na, okay na. Diba? Mabuti kang tao. Ilabas natin yung kabaitan at kabutihan na meron sa ating mga buhay. Sa ating mga puso. Okay? Isa pa. Bukod sa you are a masterpiece, you are valuable. Are you ready? You are pure. You are pure. Malinis ka. Alam niyo, sa dami ng pangyayari sa mundong ito, na talagang dumudumi sa ating buhay, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu at sa ating katawan. Ang hirap maging awesome, ang hirap maging amazing, kapag nandun sa sarili mo na sinasabi mo na marumi ka. Marumi daw siya. Marumi ka. Hindi ka nararapat marumi ka. Makasalanan ka, marumi ka, hindi ka dapat. Hindi ka pwedeng magtagumpay, hindi ka pwedeng maging amazing kasi makasalanan ka at marumi ka. This afternoon, nung pong panahon ng ating Panginoong Yesus ay napako sa krus, tumigis ang kanyang dugo, pinatawad ang iyong mga kasalanan, ikaw po ay nalinis. 1 John 1:9. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya anumang dungis, anumang dumi ang nangyari sa'yo, anumang kasalanan ang nagawa mo sa buhay mo, ngayong hapon na to, sasabihin ko sa'yo, nilinis ka ng Panginoon. Walang anumang bahid na makikitang dungi sa'yo. Walang anumang dumi, kundi nilinis ka ng Panginoon. Maraming pagkakataon na yun yung nagiging dahilan bakit hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Yun yung nagiging dahilan bakit hindi tayo makasunod sa Panginoon. Yun ang nagiging dahilan bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Right this very moment, I assure you, nalinis na po yan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Remember who you are. You are the Son of God. Pinatawad at nilinis ang lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi ko alam yung mga sitwasyon ng bawat isa, may kanya-kanya tayong sitwasyon. Pero maaaring sa'yo, sa sarili mo ngayon, nandun yung conviction, Lord, nagkamali ako, nagkasala ako, madungis ako, madumi ako. Nakipagrelasyon ako sa kapwa ko babae, nakipagrelasyon ako sa kapwa ko lalaki. Nakipag-sex ako na hindi kami kasal. Nagnakaw ako, pumatay ako.
Gaano man kalaki o kadungis ang nagawa mong kasalanan ngayong hapon na to, hindi tinitingnan ng Panginoon yung laki o dungis ng kasalanan mo. Ang tinitingnan ngayon ng Panginoon, yung puso mo na gustong magsisi, yung puso mo na gustong tanggapin ng Panginoon, yung puso mo na gustong ibigay ang lahat sa Panginoon. Yan ang tinitingnan ng ating Panginoong Yesus sa oras na to. At sinasabi niya sa'yo, hindi ka ganyan. Hindi yan ang plano ko sa'yo. Hindi yan ang design ko sa'yo. Anak kita, sa akin ka, mahal kita, malinis ka. Yun ang plano, yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Stop living in sin. Malinis ka na. Purified ka by the blood of Jesus. Amen? Amen. Kung hindi ka pa rin maniwala na malinis ka, kapatid, mismong ang salita ng Panginoon ang nagsasabi na ang dugo niya ay tumigis para linisin ka. Wala akong pakialam kahit gaano kabigat yan. Wala akong pakialam kahit gaano kaliit yan. O kung sino man ang nagsasabi na makasalanan ka at marumi ka. Ngayong oras na to, tinitingnan ka ng Panginoon. Mananatili ka ba sa putik na yan o tatanggapin mo ang dugo ng Panginoon na lilinis sa'yo? You are pure. You are pure. Mga kapatid, mga kaibigan. Stop it. Malinis ka na. I remember, kapag malinis ka na, sino ditong kapag naliligo, pagkatapos maligo, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Wala? Walang naliligo dito sa loob na to? Kami lang ang naliligo. Di mo ba? Pag naliligo, ang sarap sa pakiramdam. Na parang, okay, I'm ready to go. Pero yung kapag di ka pa naliligo, nakakatamad, di ba? Parang ang sarap lang sa higaan, ang sarap lang sa bahay. Ganun po ang nagagawa kapag malinis ka. You are free to go. Magaan ang pakiramdam. Kahit saan makakarating. Kaya ligo-ligo rin. Naliligo eh. Ligo-ligo rin ha. Ligo-ligo. Remember who you are. Okay? I remember alam ko matagal na to eh, bigla lang pumasok sa isipan ko ngayon. Yung analogy nung eagle and duck, eagle and chicken. Eagle and chicken. Kasi meron daw isang, ano bang tawag sa maliit na eagle? Sisiw din ba yon? Hindi. Eaglet daw, eaglet. Okay. Parang piglet lang yung tunog. Baby eagle. Okay, baby eagle. Doon na lang tayo sa baby eagle para magandang pakinggan. Meron daw isang baby eagle na napasama sa mga sisiw, sa mga manok. Ha? Sa mga, ano bang chicks? Akala ko chiclet eh. Iniisip-isip ko kung ano. Okay, sa mga chicks. Okay. May isang, kayo talaga, hindi ako tutulungan. May isang baby eagle na napasama sa mga chicks. Ayan, sa mga chicks, tapos kasama niya yung inahin ng mga chicks. Lumalaki siya na, syempre yung nature ng mga chicks na yon, di ba nagaganon sila? Ano yun? Nagkakahig ba yon? Tapos lumipad man sila, parang hindi ganon kataas, hindi ganon kalayo. Lumalaki itong si baby eagle, hindi na siya baby eagle kasi lumaki na siya. Lumaki na siya, nakikita niya yung eagle sa taas. Sabi niya, ang galing naman nun. Nakakalipad siya ng mataas. Kaya lang, manok kasi ako. Diba? Manok kasi ako. Kaya hindi siya nakakalipad daw ng mataas. Tragedy, ano? Sa buong akala niya, manok siya. Ang totoo, napasama lang siya sa manok, pero hindi siya manok. Eagle siya, kaya niyang lumipad ng mataas. Ikaw, akala mo lang manok ka.
Eagle ka, kaya mong lumipad ng mataas. Akala mo lang, hindi ka ganon baka nga may lumipad kayo ha. Akala mo lang hindi ka ganon kagaling, hindi ka ganon katalino. Napasama ka lang sa hindi masyadong matalino. Pero matalino ka, magaling ka, at kaya mong magtagumpay, kaya mong lumipad. Hindi nyo ba napapansin yung mga laging nakakauno? Yun yung laging magkakasama. Hindi naman. Iba lang, iba lang. Iba lang. Pero madalas, di ba? Kaya nga birds with the same feather. Ano eh, di ba? Okay, so sasabihin ko sa inyo ngayong araw na to ha. Kaya mong lumipad. Hindi ka ginawa para maging chicken lang. Hindi ka ginawa para maging sisiw. Hindi ka ginawa para maging manok lang. Lipad, kapatid. Agila ka. Lipad. Remember who you are. Remember who you are. Napansin nyo, eto ha, kung masasaktan po, pasensya na po, pero masaktan na lang po talaga. Kung matutuwa naman po, matuwa na lang din po talaga. Napapansin nyo ba, yung mga nakatira sa mga, ano bang tawag sa kanila? Yung mga informal settlers natin. Diba? Siyempre medyo social ako, kaya informal settlers. Okay? Mga informal settlers natin, iilan talaga yung nagtatagumpay. Ang sakit lang. Kasi hindi ka created na basta dun ka lang. Inilabas ka sa mundong ito para magtagumpay. Kasi sama-sama sila, pare-pareho na lang tayo. Sige, bingo tayo mamaya. O mamayang gabi kumita ako. Kanina, kumita ako sa tricycle, may nahatid ako, mucho ako ngayon, naka 200 ako. Toma tayo mamaya. Napapansin niyo ba yun? Kung ikaw nandun ka sa kalagayan ng ngayon, informal settler ka, kung ikaw nandun ka sa lugar ngayon na ganon, mangarap ka. Remember who you are, that the plan of the Lord for you is to prosper you and not to harm you. Huwag namang lola mo nandun, yung kalololohan mo nandun. Tapos ngayon, nanay, tatay mo nandun, ikaw nandun, manganganak ka nandun, manganganak yung anak mo nandun, manganganak yung anak ng anak mo nandun pa rin. Diba? Nakakilala ka na sa Panginoon, mapalad ka, first-timer ka ngayon. Nandito ka ngayong hapon na to, narinig mo to at sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi hanggang dyan ka lang, hindi period yan, kama lang yan, may kadugtong yan. Ang plano ko sa'yo to prosper you, not to harm you, to give you hope and a great future. Amen? Sinong papayag na hanggang doon ka na lang, bingo umaga, bingo hapon, toma gabi, toma umaga? Sinong pumapayag na ganon? Hala, wala. Nakasanayan na kasi. But remember who you are. Hindi ikaw yun, hindi ka ganon. Anak ka ng Diyos, magtatagumpay ka. You are more than conqueror. You are overcomer. Yung poverty, tanggal na yon. Yung poverty mindset, wala na yon. Binago na yon ng Panginoon sa buhay mo. Tapikin mo yung katabi mo. Tapik, tapik. Sa balikat, sabihin mo hindi pwedeng maghirap ka habang buhay. At lalo't higit, wag mo akong liligawan kung maghihirap lang din tayo. Gumagano din. Wag mo akong papakasalan tapos paghihirapin mo ako. Tapik! Ay, babae katabi, okay lang. Wag na. Tandaan niyo yun. Kaya nga dapat di kayo nag-aasawa ng maaga eh. Bakit ba tayo napunta sa pag-aasawa? Di ba? Kaya nga dapat hindi ka nag-aasawa ng maaga. Kahit na anong bulong sa'yo niyan, ang ganda-ganda mo talaga, ang ganda-ganda mo, I love you, ibibigay ko sa'yo ang buwan, ang bituin. Pambihira, pangbigas, wala. Di ba? Nakakaloka. Remember. Oy guys wag kayong mangako ng buwan at bituin, hindi nyo kayang ibigay.
pambigas at pamasahe papunta sa church, wala. Amen? Yan, wala munang mag-aasawa, mga bata pa kayo. Ang susunod na mag-aasawa, dapat ang edad ay... Hindi, joke lang. Hindi ako sabi ng edad. Mahala ng Panginoon sa inyo. Okay? So remember who you are. Huwag magmamadali, ha? Meron ba kayong katabi na merong boyfriend? Lukos! Kinabahan ako doon. Tapos nag-aaral pa? Meron. Bulungan mo na lang. Bulungan mo, bilis. Bulungan mo. Sabihin mo sa kanya, remember who you are. Learn muna. Learn. Learn. Okay? Sayang ang magandang plano ng Panginoon sa inyo kung sisirain nyo lang sa pag-aasawa ng maaga. Titingnan ko nga yung mga mukha ng pumapalakpak. Baka mamaya, ate, ay mag-aasawa na po ako. Patingin nga isa-isa. Okay, di ba? Huwag niyong sisirain. Isa pa, maawa naman kayo sa magulang niyo. Di ba? Okay na po? Okay na? Gandang-ganda ka na ba sa sarili mo ngayon at gwapong-gwapo ka na ba? Guys, gusto kong kausapin yung mga lalaki. Favorite ko yung mga lalaki. Yeah. No? Guys, nasan yung mga guys? Nasa taas. Guys, patingin nga ng mga kamay ng tunay na lalaki. Parang, may gaya yata eh. Yung tunay na lalaki. Yan. Remember who you are. Pag humarap ka sa salamin, lalaki ka. Huwag kang nagkakagusto sa kapwa mo, lalaki ka. Amen? Ay, babae tayo rin, ha? Pagharap mo sa salamin, kahit maikli ang buhok mo, babae ka. Okay? Actually, may seryoso akong sasabihin sa mga lalaki. Guys, remember this. Gaano man kagaling ang mga babae. Teka, wala pa. Excited kayo pag pag-aasawang usapan eh. Talaga kayo. Guys, gaano man kagaling ang mga babae, always remember this. You are a leader. Sabi, amen. Ano ba talaga? Pwede bang makita ko yung mga lalaki? Tayo kayo, bilis, tayo. Yung mga macho, mga brusko nating mga lalaki dyan. Tayo! Patingin nga, kung talagang brusko, patingin nga ng mga braso. Macho kuya. Okay, lalaki. Guys. Ay, nagising yung anak ko. Sabi niya, lalaki rin ako. Okay, lalaki. O yung mga hindi pa po nakatayong lalaki, tumayo kayo, pagdududahan ko kayo. Okay, lalaki. Ito po yung tatandaan nyo. Remember who you are. You are created in the image of God. Sa inyo, ipinagkatiwala ang pagiging ulo. Diba? Kayo yung ulo. Kaya leader kayo. Kahit na ang galing-galing nitong si ate, huwag kang mawawala ng pag-asa. May galing kayo na nasa loob nyo na hindi namin kayang pantayan. Nakalagay na yan sa inyo. Hindi namin kayang kuhain yan. Remember, pinagkatiwala kay Adam yung garden? Sa inyo yun. Lalaki. Diba? Leader kayo, leader kayo, leader kayo, leader kayo. Ulo kayo. Sa mga tatay, kayo ang ulo ng bawat pamilya. Oh, hindi pa kayo tatay, tahimik muna kayo. Okay? Sa mga mag-aasawa na lang, sa mga mag-aasawa, di ba? Kayo ang ulo ng bawat pamilya.
Trabaho naming palabasin ang galing nyo. Pero ipakita nyo talaga yung galing na meron kayo na inilagay mismo ng Panginoon sa inyo. Tandaan nyo, hiningahan kayo. Kayo unang hiningahan ng Panginoon. Yung breath of life, unang ibinigay sa inyo. Kaya magagaling at malalakas kayo. Hindi pwedeng puro babae lang at mas marami ang babae dito sa church. Nanganganak din kayo. Wala lang kayong matris pero nagbubunga kayo. Magagaling kayong leader. Magagaling kayong leader. Magagaling kayong leader. Hindi lang kayo provider, leader kayo. Amen? Are you sure? Amen? Amen. Pero paalala lang sa mga lalaki, huwag niyo namang pagsamantalahan ang aming kahinaan at kagandahan. Diba? Wag niyo. Talaga kayo, palalabasin namin ang inyong mga galing, pero wag niyo kaming pagsamantalahan. Diba? Okay ba yon? So mga lalaki, asan kayo mga lalaki? Mga lalaki ng Diyos, nasan kayo? Isang ang malakas muna na lalaki ako. Leader ako. Nasaan? Ulit. Lalaki ako. Leader ako. Leader ako. Leader ako. Amen. Palakpakan yung mga sarili. Palakpakan yung mga babae. Amen. Sige, makakaupo na kayo mga machong lalaki. Diba? Ay, mga babae, baka mamaya naman tinitingnan nyo sila isa't isa, namimili kayo, ha? Huwag ganon. Mukhang natumbok ko yung ginagawa nyo, no? Okay? So, tuloy natin. Di ako makalis sa point number 1 hanggang point number 20. Dumarating na si Ate Hana. Alam nyo na ang kanyang gagawin. Tutugtog siya ng dahan-dahan. At parang sinasabi niya, bumaba ka na dyan. Yeah, ganun yata yun eh. Ayun, sisimula na. Okay, tuloy natin. Kayo talaga? Okay ha? So wala na. Bakit ko parang tapos na agad, hindi pa tayo tapos. Diba? Wala nang sino pa man ang makapagtatapon ng anumang masama sa atin. At makapagsasabi na hindi ka magaling at hindi mo kaya. Kasi kaya mo. Kayang-kaya mo. Number 2. Akalain mo naka-number 2 rin tayo sa wakas. Okay, number 2. Tuwang-tuwa si Kuya. Okay, number 2. Paano tayo maging awesome? Apply the blood of Jesus. Eto na, dugo na ng ating Panginoong Yesus ang pag-uusapan natin. Basahin ko po ito sa inyo. Teka. Nawawala. Saan ba yung aking mo? Marami kasing pagkakataon, mga kapatid. Alam natin na namatay para sa atin ang ating Panginoong Yesus. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Alam natin na tumigis ang kanyang dugo. Pero tanungin kita, na-apply mo na ba ang banal na dugo ng ating Panginoong Yesus sa buhay mo? Na-apply mo na ba, nailagay mo na ba sa buhay mo ang dugo ng ating Panginoong Hesus? Kapag nakikita natin siya na nandun pinapako sa krus, namamatay, tumutulo ang kanyang dugo, naiiyak tayo. Mga kapatid, hindi lang hanggang iyak. Hindi lang hanggang mahal na mahal talaga ako ng Panginoon. There is power in the blood of Jesus. Apply it in your life. Basahin natin yung nasa Revelation. Saan na ba yun? Nawala yung notes ko. Ito muna, Ephesians chapter 2, verse 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Binasa ko lang po itong Ephesians chapter 2, verse 13, kasi gusto ko pong ipaalala sa inyo. Hindi ko alam kung saan ka nagliwaliw. Hindi ko alam kung saan ka nakarating. Hindi ko alam kung saan ka dinala ng paa mo.
Pero tatandaan mo ngayong oras na to, Ephesians chapter 2 verse 13, gaano man kalayo ang iyong narating, yung fellowship mo with the Lord ngayon, binubuo ng Panginoon through the blood of Jesus. Kaya huwag kang mahihiyang bumalik, balik lang. Balik lang. Na-overcome na yon, na-overcame na yon ng blood ni Jesus. Parang gusto kong kumanta. Tuloy natin. Revelations chapter 12 verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb. Alam niyo ba kung sino lang naman yung may ayaw na maging matagumpay ka? Kung sino lang naman yung nagsasabi sa'yo na pangit ka, ay, sorry for the word, wala namang pangit dito. Hindi lang masyadong maganda. Hindi, joke. Diba? Kung sino yung nagsasabi sa'yo na hindi ka magaling, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, hindi mo yan kayang gawin, walang iba kundi yung kaaway natin, walang iba kundi si Satan. Yung nagsasabi sa'yo na hindi mo kayang mag-lead ng tao, yung nagsasabi sa'yo na hindi ka pwedeng maging leader, si Satan lang yon. Si Satan yung nagsasabi sa'yo para maisama ka niya, para malimitahan yung galing na meron ka. Nagdo-double, triple time, quadruple time na siya. Kasi malapit na siyang hatulan. Kapatid, nandito ka na, huwag kang sasama. Kapatid, nandito ka na, na-overcame na yon ng blood ni Jesus. Lahat ng sinasabi sa'yo ng kaaway natin, lahat ng sinasabi sa'yo ni Satanas, walang power yon. Na-overcame na yon ng blood ni Jesus. Apply the blood of Jesus in your life. Apply the blood of Jesus in your family. Apply the blood of Jesus in your career. Apply the blood of Jesus in your mind. Wala na lahat yon. Kahit na anong sabi sa'yo, bobo ka, bobo ka, bobo ka. The blood of Jesus washes your mind. Hindi natatanim yun. Matalino ka, kaya mong magtagumpay. Apply the blood of Jesus in your life. Kahit na anong sabi sa'yo na mahirap ka lang, bata ka pa, matanda ka nang masyado para maglingkod sa Panginoon. Sasabihin ko sa'yo, walang edad na pinipili sa paglilingkod ng Panginoon. Kapag hinugasan ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus, kaya mong tumayo, kaya mong tumindig, kaya mong maglingkod sa Panginoon. Amen! Walang tatalo sa dugo ng ating Panginoong Yesus na overcame niya na lahat ng gawa ng ating kaaway. Sinasabi mo ngayon, masyado akong busy sa pagtatrabaho ko. Masyado akong busy sa pag-aaral ko. Ang dami kong gustong mangyari sa future ko. Kakakasal ko lang, may asawa na ako, paano pa ako maglilingkod sa Panginoon? Kapatid, sasabihin ko ngayon sa'yo sa oras na to, kung walang ibang pumipili sa'yo para maglingkod sa Panginoon, pinili ka ng ating Diyos. Hindi hadlang kung may asawa ka o wala. Ano yun? Pag walang asawa lang maglilingkod sa Diyos. Ano yun? Pag wala lang trabaho, maglilingkod sa Diyos. Hinugasan ka ng dugo ng ating Panginoong Yesus, kaya maglilingkod at maglilingkod tayo sa ating Diyos. Paano ako maglilingkod sa ating Diyos? Walang nagmamahal sa akin. Ang sabi po sa 1 John chapter 4, ang unang nagmahal sa iyo ang ating Panginoong Yesus. At sa laki ng pagmamahal niya sa iyo, yung dugo niya tumigis para hugasan ka. Para alisin lahat ng unrighteousness, alisin lahat ng negatibo, alisin lahat ng mali. Just apply the blood of Jesus in your life. And you will see the wonder-working power of the blood of Jesus in your life. I remember yung kanta na laging kinakanta ni Pastor. Kakanta ako. Anong key? Yung pinakamataas. Hindi, joke na. Ano yun? Pastor, patulong naman po. Tsaka pastora. Yung wonder working power in the blood of the Lamb. Ano yun? There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. May siyang mababa, tataasan ko ng konti. Anak, sa iyong paglaki, wag na wag mo akong ikakaya.
Diba? Yun lang yung lyrics na, there is power, power, wonder-working power in the blood. Palakpakan nyo naman of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Ulit, sabayan niyo ako. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Wala ko sa tono. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen? Sa susunod, hindi na ako kakanta. Di ba? There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Baka kaya medyo hinaka pa. Baka kaya nandun pa yung mga pangyayari sa buhay natin na talagang, eto na naman ako, nanghina na naman ako, ayoko na naman. Apply the blood of Jesus in your life. And you will see wonders. You will experience power. Amen? Amen! Pwede bang tumayo tayong lahat? Kaya medyo dumidiin na yung gano'n ni Ate Hana eh. I want you to remember yung nasa Hebrews chapter 9 verse 22 na kung wala yung pagtigis ng dugo ng ating Panginoong Yesus, yung paggubo ng kanyang dugo, wala yung kaligtasan sa atin. And I remember yung sinasabi din sa salita ng ating Panginoon na anuman yung mga nagawa natin, anuman yung mga nangyari sa atin, na doon na yung paghugas ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Andun yung paghugas ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng area ng buhay natin. At wala na sino paman, ano paman ang pwedeng mag-condemn sa atin. There's no condemnation at all. Kaya remember, you are awesome. You are awesome. Kung walang iba na kayang magmahal sa'yo, the Lord loves you. The Lord loves you. The Lord loves you. Start loving yourself. The Lord loves you. Kung tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Kaya kung ano-anong ginagawa mo sa sarili mo, kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo. Kaya minsan may bastusin eh. Parang sige, okay lang, bastusin ako. Huwag kang pabastos. Huwag kang kung kani-kanino pumapatol. The Lord loves you so much. The Lord loves you so much. Can we close our eyes and we will pray to our Lord? Jesus, right this very moment, if you have forgotten who you are, if you have forgotten kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos sa buhay mo, remember today that the Lord is saying to you, you are created in my image. You are my masterpiece. You are valuable. You are important to me. You are pure. You are wonderfully created. You are an overcomer. You are more than conqueror. You are the head and not the tail. You will always be on the top and never on the bottom. Remember who you are. If your strength fails, remember that Jesus is your strength. Your strength lies on Jesus. If you fail, remember that that is not the end. You are awesome. You are amazing. There is a greater plan ahead of you. There is a greater future waiting for you. It's Jesus. Oh Lord. At times, nandun ang panghihina mo. Nandun ang pagdududa mo sa sarili mo. Apply the blood of Jesus in your life. Even ang dugo ng Panginoong Yesus ibinigay para sa'yo.
Yung precious blood niya na kayang gumawa ng wonders, yung power niya na kailanman hindi malilimitahan. Andyan yan, apply mo yan sa buhay mo. Ngayong oras na to, we apply the blood of Jesus sa bawat isa na nandirito aming Panginoon. We apply the blood of Jesus sa buhay ng bawat pamilya namin aming Panginoong Diyos. We apply the blood of Jesus sa bawat career ng bawat isa aming Panginoon. We apply the blood of Jesus sa bawat pag-aaral ng bawat isa aming Panginoon. Hallelujah. We apply the blood of Jesus in our community. We apply the blood of Jesus in this church. We apply the blood of Jesus in our nation. We apply your blood, O Jesus, over us, O God. Hallelujah. Saturate us. Lord, kung papaano na iniligtas mo ang mga Israelites nung time, Panginoon, na inilagay ang blood dun sa kanilang mga pintuan. Father, we pray na katulad na nangyari na nilampasan sila ng death, ganun din po yung mangyayari sa amin, Panginoon. Lalampasan kami ng kaaway dahil makikita niya ang blood mo, aming Panginoong Yesus, na nakakulapol sa amin. Makikita niya ang blood mo, aming Panginoong Yesus, na siyang nagtatagumpay sa buhay namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Lord Jesus, I pray that everyone in this room will experience awesome power of you, will experience the power of the blood of the Lamb, will experience the power of the cross in our lives, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, you will not live one behind the Father God, but Lord, each one of us, Panginoon, Lord, may asawa, walang asawa, Panginoon, babae o lalaki, bata o matanda, Panginoon, you will apply your blood, O Jesus, over us. Hallelujah. Salamat nga po, aming Panginoon. All the praises, all the glory, all the highest honor, Jesus, hallelujah, belongs to your name, O Father. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon.